Eto ho mga kababayan na si Boyeng Remulla na naku, talagang ano, eto ho si Boyeng Remulla talagang ano, pinupuntirya ho ng mga DDS 'to mga kababayan. Lalo na ho nung nalaman nila na nagkaroon ng leukemia etong si Boyeng Remulla. Yung iba ang gusto sabi, "Malapit ka na, 'no, magbago ka na." Alam niyo ho, mas dapat yata katakutan ninyo itong si ano, si Ombudsman Remulla, Bakit? Kung sakali lang ho, pero ang balita ho, patuloy ang kanyang paggaling at maayos po ang kanyang, kalagayan, tuloy-tuloy ang kanyang paggaling. Oh, kung sakali na malapit na si Boyeng Remulla, 'no, siyempre ang nasa isip niya, naku, ang susunod na kabanata nitong Boyeng Remulla na ito ay ang paghusga, 'no, ang paghusga. Tatanggapin ba ako sa langit o ibabato ako sa impyerno? 'Yan ang iisipin niyan. So ngayon, ang gagawin ni Boyeng Remulla, aayusin niya yung mga desisyon niya sa buhay, 'no? Aayusin niya yung mga desisyon niya sa Pilipinas. Mahaba pa, sabi ni ano, Shiro Kalsaki, mabuhay po kayo, 'no? Ombudsman Remulla. Aayusin niya lahat 'yon. Nako, baka lahat ng korap ipakulong talaga. 'Di ba? Wala na, wala nang sasantuhin 'yan, 'no? Lahat ng gumagaw, lahat ng nagwalang-ya sa Pilipinas, lahat ng nagnakaw sa kaban ng bayan, ipapakulong 'yan. Oh, 'di ba? Kapagka gano'n ho ang nangyari mga boss chief amo sir, plus 1,000 points si Ombudsman Remulla. Kaya kabahan kayo mga DDS. Ano, pero ang balita naman ho talaga is umiige, bumubuti ito pong si Ombudsman Remulla. Ngayon, meron siyang ano dito. Remulla says Ombudsman's office not yet done with Villanueva case. Aray ko, hindi ka pa safe, boss. Jewel, hindi pa safe. Sasabihin na naman po ni Boss Jewel natin yan, mga kababayan. Naku, harassment. Di ba? Yun yung sinasabi, harassment. Kasi naman ang taong bayan, hindi ho makapaniwala talaga, Boss Jewel, na merong naganap na pagbaliktad o merong naganap na pag-reverse doon sa mga desisyon ni Ombudsman Martires. Ang hirap pong paniwalaan, mga Boss Chief Amo Sir, na hindi nila itinago iyon. No? Kaduda-duda po talaga mga Boss Chief Amo Sir. 'Di ba? Bilang isang tao, ang initial na reaction mo is siyempre ho ipangalandakan. Oo, ipangangalandakan mo mga Boss Chief Amo Sir, yung magandang nangyari sa buhay mo, lalo't lalo na 3 years ago, ikaw ay pinag-iisipan na sabwat doon sa PDAP. Oh, normal po na kilos, galaw ng tao ay ipangalandakan mo. Tingnan nyo ang nangyari, tingnan nyo ang desisyon sa akin. Oh, ni-reverse. Ibig sabihin, walang katotohanan. Nasabit ako sa PDAP. Tsaka bakit parang hindi niya kinasuhan yung mga taong nagsabit sa kanya doon, ano? Kung talagang naniniwala sila na tama yung naging desisyon na reverse. 'Di po ba, mga bossing? Pero eto, ang balita nga hindi pa tapos. So, meron akong nakita na komento patungkol ho dito, yung lawyer na si Hilbay na tumakbo yun, sa mga kakamping, 'no? Yung lawyer na si Hilbay, ang sinasabi niya dito, since naman na yung kay Conchita Carpio ay naka-public, tapos etong kay Martires ay parang silang dalawa lang ni Joel Villanueva ang nakakaalam. Pwede daw baliktarin o maaari daw baliktarin ni Boyeng Remulla yung desisyon diyan. At ang sabi naman din ho, mga Boss Chief Amo Sir, ng Malacanang, kailangan imbestigahan ito ng malaliman, ng malaman kung talagang may paglabag sa batas ng Pilipinas yung ginawa na secret na desisyon kay Joel Villanueva. Mark, bakit hindi mo tinitigilang sabihin yung secret?
Eh, secret naman ho talaga, eh. Biruin mo wala ni isa sa atin ang nakaalam, nakarinig ng balita na iyon. 'Di ba, Tina B? Saan ka nanggaling na naman? Elena Garcia, 'pag may secret decision, may anomalya diyan. Mukhang nabusalan ang ex-ombudsman. How much kaya? Oo. May mga nagtatanong ho at may mga gustong magsabi na ipakita ang salin ni Martires. Oh, basahin ko ho itong balita na ito. Manila Ombudsman Jesus Crispin Remulla said they are not yet done with case of Senator Joel Villanueva regarding his 2016 dismissal order that was apparently reversed in secret by former Ombudsman Samuel Martires na bata ni Duterte. Si Martires nagmumura na. Ay totoo, nagagalit na, napipikon na. Sabi dito, in-interview kay Lucy Cruz Valdez ng YouTube channel. Sana ma-interview din natin niya si Boying Remulla. Ay hindi, wag na, okay na, ganito. Kasi hindi din kakayanin ng oras ko eh. No? Hindi ho tayo pwede doon sa merong fixed na time, mahirap po. Umaga, pero kung magpapa-interview, why not? Di po ba? Umaga, yung kinausap ko si Karen Davila. When I got to the office, ibinigay sa akin yung desisyon ni Ombudsman Martires na ni-reverse niya ang ruling ni Conchita Carpio, no? Na hindi natin nakikita. So nung umaga, kausap niya, ini-interview siya ni Karen Davila. So malamang sa alamang siguro narinig na nila Joel Villanueva. Kaya daw pagdating niya sa office, ipinakita na itong ruling ni Martires, ni Ombudsman Martires, na ni-reverse niya yung kay Conchita Carpio na hindi natin nakikita. Totoo, hanggang ngayon hanggang ngayon naghahanap pa kami. Hinahagilap namin kung anong istasyon ang nagbalita doon sa 2019 na reversal ni Martires doon sa ruling ni Conchita Carpio. Wala pa din kami makita. No? Walang nakakita noon. It's never been made public. He released a statement. Hinanap niya yung desisyon. Hindi ko nababasahin ito. Kayo na magbasa. Ang sama The whole time hindi sila nagsasalita. Ngayon si Joel Villanueva, who been quiet about it, ngayon sinasabi niya, he's been harassed. Pero ba't ayaw niyang sabihin that thing has been reversed? Ba't di niya sinabi? Bukas hahagilapin ko yung sinasabi nyo na magkaiba. No? Yung ipinakita ni Boss Joel Villanueva doon sa sinasabing dismissal niya kay Conchita Carpio. Working pa yung AI, Boss Mark. Baka nga ganun. Tama ba yun? Ba't hindi sinabi sa ating lahat? May interest ang taong bayan. Binoto natin ang tao tapos ganoon itatago mo sa katotohanan. We were offended by the fact that Ombudsman Martires already released a decision in 2019 that nobody knew about except him and maybe Joel Villanueva. Silang dalawa lang ang may alam, hindi pa kami tapos pag-aaralan namin. We might have to refile the case. Wala namang double jeopardy doon. For now, aral muna. Aral ulit. Nangangatog siguro yung tuhod ni Villanueva dyan. No? Nangangatog ho, mga boss chief amo sir. Bakit? Biruin mo, akala niya ligtas na siya. Yung pala, eto, pansin ng mamamayang Pilipino. Tsaka ang hindi ko maintindihan, mga bossing, ang hindi ko maintindihan, mga kababayan, is bakit parang hindi sila masaya doon sa naging reversal nung nung desisyon sa kanya. Di ba? Kasi ako, sabi ko sa inyo, pa-press con agad ako. Kung ako si Senator Joel Villanueva noong 2019, press con agad ako. Hindi na ako agad hindi ako. Kasi parang parang ipapamukha mo sa buong Pilipinas na ako, yung hinusgahan, sa PDAP daw kasali ako, pero eto, nakuha ko ang hustisya. Pero eto,
Wala na akong pending na mga kaso, etc., etc. Double jeopardy ay nag-a-apply ata sa criminal case, sabi ni Shiro Kansaki. Ngayon ho, mga bossing, sabi ni Mampay Chan, grabe no? Reverse without knowledge sa mga taong secret conspiracy between Villanueva and Martires. Oh, dapat talaga inilalabas din nila yan. Bakit to, mga bossing? Yung PDAPS issue na yon, tax ng bayan ho yun. Sangkot ho tayo doon, sama po tayo doon. Dahil tayo yung nagbabayad ng tax ng bayan. So pagka may mga kasuhan ho, mga bossing, meron pong ng biktima at meron pong na biktima, mga bossing. Sa sitwasyon ng PDAP scandal na yon, mga kababayan, tayo po ang biktima noon. No? At ang di umano na ng biktima, sangkot si Joel Villanueva. Tapos malalaman na lang natin. Secret pala. Kumbaga, okay na, acquitted na. Yung inaakala natin, dapat dismiss na si Joel Villanueva, mga bossing. Pero Boss Joel, wag kang pakampante. No, bago ako umalis dito sa issue na to, Boss Joel, wag kang pakampante. Ano? Baka susunod i-apply na yan, magulat ka. Ni-reverse ng ombudsman ulit yung reversal ni Martires. Bakit daw? Kasi itinago sa publiko at sikretong dinismiss yung kaso para kay Joel. Inayos lang daw. Dahil ang sabi ng Malacanang, ano man pong makita dito na may mali sa batas, ay ipapatama po natin sa ombudsman. Baka ang mangyari dyan, mga bossing, alam nyo na, matuloy yung dismissal sa pagiging senador ni Boss Joel Villanueva. Kaso baka magalit yung tatay. Baka magmisa yung tatay. Sabihan, ano kaya kayang sabihan ni Brother Joel? Eddie, no? Kayang sabihan ni Brother Eddie Villanueva si Boyeng Remulla na bata, baka hindi mo makaya yung mga lawyer namin. Kayang sabihan ni Boss yon? Kasi si Bryce Hernandez, 'di ba, habang nagmimisa sila, habang ang dapat talakayan patungkol po sa mga aral ng Diyos, pinagtatanggol po si Boss Joel doon sa misa. Tapos sabi doon kay Bryce Hernandez, bata, kaya, baka habulin kayo ng mga lawyer namin. Ganun. Pagbabanta pa no? Baka hindi nyo kami kayanin. Hindi yung pagbabanta sa buhay yung pagbabanta na baka patong-patong na kaso ang harapin ninyo. Pero bago naman mag-all out yang sila Bryce Hernandez, tingin ko tinanggap na nila sa sarili nila